Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito yung energy update ninyo, January 16 to 31, 2026. Let's see the energies. Of course, this is a general reading. Pwede kayong makarelate, pwedeng hindi. Just take what resonates. And another reminder, hindi po ako unang magme-message sa inyo or magpa-follow sa inyo para mag-offer ng services. Ingat po kayo sa mga nagpapanggap na Mr. Queen PH, lalo na sa TikTok, ha? Oo, mga scammers and fake accounts po yan. So let's begin. Taurus, what's up? January 16 to 31, 2026. What is the energy? Clearing, okay. So yung iba sa inyo, may tinatanggal kayong mga unnecessary sa life nyo. Ito yung mga alam nyong hindi na makakatulong sa inyong pag-unlad or sa well-being nyo. Pwedeng yung mga stressful situations or toxic energies around you, you are clearing that. Pwede ring cleansing. You are also cleansing in any way, shape, or form. No? Let's see what else. You have prayer. Uy, guardian angel. Alam nyo, kung kayo ay madalas na magdasal, regardless kung anong religion na fina-follow nyo or spiritual beliefs, kung meron kayong personal relationship with God, you are always heard. Kumbaga, lagi kang napapakinggan, no? Kung ano yung iyong ninanais. As long as ito ay galing talaga sa puso mo. And willing ka na mag-release ng mga bagay na alam mong hindi na nakakabuti para sa'yo. Example, gusto mong makahanap ng work, ng trabaho, i-manifest yung dream job mo. Pero hindi ka naman naghahanap ng trabaho, 'di ba? So paano 'yon? So you have to align, okay? So there is a new beginning and balancing in your life right now. Ngayong second half ng January. Denial. Meron ka mga bagay na ayaw mong makita. Kahit na napaka-clear na sa life mo. This can be yung mga situation na alam mong no longer serving your highest good. Kaya lang iniisip mo, hindi, okay pa yan, pwede pa yan. O, alam mo yung tipong alam mo na nga na panis na, nasabi mo pa na okay pa. O, tapos ayun, kinain mo, sumakit tiyan mo, kasi nga panis na eh. Ganong klaseng energy. Okay? So, you have to be more open sa reality, sa nangyayari. Some of you nagkakaroon kayo ng awakening. Sa buhay, pwedeng spiritual awakening or like realization about what truly matters sa buhay mo, ano yung mas importante. Oh, you have the Hanged Woman. This is yung inyong pananaw sa buhay, may nagbabago. Pwedeng ikaw ay nagmumuni-muni about your life. O, anytime soon, magkakaroon niya ng clarity. Subukan nyo na yung maglaan kayo ng ilang minuto sa isang araw na wala kang iniisip na problema, wala kang iniisip na kahit tahimik ka lang, nagme-meditate. Kasi meron yung message na darating sa'yo, can be an idea, a realization, natutulong talaga sa'yo to align yourself to your purpose or to your dreams. You are clearing your energies. Babalik uli yung sigla ninyo kung kayo ay parang feeling na lethargic, no? Yung feeling pagod, ganyan. You have the King of Cups, so this is a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Meron ding energy rito ng Leo, the King of Swords. Okay. Yeah, I feel like this is the balance that you are doing right now sa life mo. Na may mga times you become emotional about decisions, pero ngayon, mas grounded ka na. No? Na kumbaga, hindi ka lang magde-decide based on your emotions, but also on logic. May pag-aaralan ka. You have the Two of Wands. So, this is you finally stepping in, taking action. Kumbaga, yung paa mo
ay nagsistep na forward. Kung dati, ayan, nag-iisip-isip ka, ano kaya gagawin ko to? Ipupurso ko ba to? Iiwanan ko ba to? Alam mo yun, yung action mo, pinag-iisipan mo. And then you will gain clarity. And then you will realize what you really want. And then, yun, magte-take ka na ng action. So, sa pamamagitan yan, eh magkakaroon ka na talaga ng direksyon. Ano yung path na tatahakin mo. Okay, let's see ano pa. Money, career, finances. For Taurus, second half ng January. May mga iiwasan ka. Parang iiwas ka na sa mga katoxican drama sa buhay. Pagdating sa workplace ninyo, sa trabaho ninyo. Kumbaga hindi na kayo papatol dun sa mga mga walang sense na situation. Some of you rito kung meron kayong court cases na inaayos or involved kayo sa mga legal matters, legal issues, pwedeng ito ay mapagtatagumpayan ninyo. And I think this is part of the decision making na gagawin mo. Kumbaga, parang energy nito, it's now or never parang ganun. So, yung decision mo, it's, base siya dun sa mantra na parang, it's now or never. Ganon. So, kung hindi mo siya gagawin ngayon, baka hindi na dumating sa'yo yung opportunity. Tapos, magkakaroon ka pa ng regrets, diba? With the 5 of Cups. Yung iba sa inyo, syempre ito ay general reading. So, merong specific message dito. Some of you, na-experience kayo ng hindi patas na pagtrato sa inyo sa trabaho. Whether yung pakikitungo sa inyo ng boss nyo, nakakatrabaho nyo, or yung binibigay sa inyong responsibility, na parang nilalamangan kayo. Pero, yan yung isa sa marirealize nyo na okay ka ba sa ganong sitwasyon sa work mo, sa career mo. 'Di ba? So you will choose to find what fills in your cup or what fills up your cup. Kung ano yung magpupuno sa cup mo, kasi hindi ka pwedeng mag-share ng laman ng cup mo kung walang laman yan, 'di ba? Sabi nga you cannot share from an empty cup. So, when it comes to your career, finances, you are nagpo-focus ka sa kung saan ka mas magiging masaya. Saan ka mas merong fulfillment. Kasi maaring iba sa inyo, aminado kayo, meron kayo naging let's say bad decision sa trabaho, sa business, sa career. Kasi akala nyo makakabuti sa inyo yon. Or meron kayong taong pinagkatiwalaan, pero hindi pala yon makakabuti sa inyo, or may betrayal lang. So now, you are making that decision to step out of that energy. Okay? So sa love life, meron sa inyong merong malayo, no? Malayo kayo sa isa't isa ng person nyo. Tapos, yung distance kasi ninyo, yun yung isa sa problema sa relationship. Whether mag-asawa kayo or mag-jowa or in a situationship. Kasi pwedeng nagkakaroon kayo ng trust issues. Mahirap talaga ang long distance relationship. Kasi yung iba, iniisip na, long distance to, baka mamaya meron siyang ginagawang something na kalokohan. So ako gagawa rin ako, hindi rin naman niya malalaman. Yung mga ganun. So, instead na nurture nyo yung relationship, lalong it's damaging. It's causing damage sa relationship nyo. And I think, ito yung isa rin sa realization nyo na, okay, it's time to grow up. It's time to be serious.
The Moon. The Three of Pentacles. So, this is about working with the person. Ibig sabihin, nakikipagtulungan ka sa kanya na i-build yung relationship ninyo. And also, na mas nagiging open kayo for communication. Kumbaga, mas magiging open ka sa person mo about how you feel. Which is dapat naman talaga. Para mas magkaintindihan. 'Di ba? Yung mga magkarelasyon. Mas maganda na open. Patience. It is safe to wait. So, yung iba sa inyo, kung meron kayong minamadali, no? Lagi niyong isipin na kung ang isang bagay ay para sa inyo. Okay? Kung hindi nyo kayang hintayin, then maybe it's not for you. Ganun lang yun. Okay? So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. See you again.